Hello, good evening po. Peace be with you in the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, seek the peace, according the Holy Scripture, said to God. Our topic for tonight. Seek the peace, according to the Holy Scripture, said to God. Our topic for tonight. Because many sect, many religion false. You make the wicked men the son of the hell. You make the son of the hell other church, other congregation. Therefore, so our topic now, the peace of God is all the commandment. Is that our topic? The peace of God is the commandment. Our topic, seek of the peace. Yun po. Kasi meron po mga reliyon walang kapayapaan, di ba? May mga tao walang mga bulaan. Gagawin kang masamang tao. Gagawin kang anak ng impyerno. Tuturuan kang pumatay. O di ba? Pag natiwalag sa kanila, pagbabantaan nila, o naglalait, o nanlalait, di ba? Sabihin lang mali yung aral nila, o pagbabantaan na yung natiwalag ng miyembro, o bawal po sa Diyos yun. Tapos pagka hindi ka miyembro nila, papatayin ka, o di ba? Pag natiwalag ka sa kanila, umalis ka, papatayin ka. O yung mga hindi po sa Diyos yun. Kasi yung mamamatay tao sa impyerno po ang punta nun. Yung mamamatay tao. Wala pong maliligtas na mamamatay tao. Wala po. Sa impyerno po yun. Kaya ang ating paksa, said God, seek the peace, our topic for tonight. Said God, seek the peace. Our topic in the evening. God bless po. The peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Ganun po ang ating paksa. Hanapin natin yung kapayapaan. Kasi nga merong mga reliyon na walang kapayapaan. Nagdidimanda, di ba? Pag natiwala na. May reliyon na tuturuan kang pumatay. Pagka hindi miyembro sa kanila, papatayin nila. Pag umalis ka sa kanila, papatayin ka nila. Hindi po sa Diyos na religion yung ganun. The God religion is peace. Peace and joy, happiness about the religion of God. Is a true church. Ganun po. Kaya ang ating paksa, sabi ng Diyos, hanapin natin ang kapayapaan. Ganun po. Yun po yung sabi ng Panginoong Diyos. Mahanap po natin yung kapayapaan sa tunay na sugo ng Diyos, sa mga church. Ganon. Like me, I'm a prophet of God. Ganon po. Kasi sabi ng Diyos hanapin natin ang kapayapaan Kasi nga mayroong mga tao walang kapayapaan, di ba? Nang lalait, di ba? Palaaway, di ba? Palaaway ng taong ganun. Hindi po ganoon. Sabi nga ng Diyos ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili, di ba? Sabi niya, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay. Kasi may mga tao na hindi alam yung commandment ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hanapin natin yung kapayapaan. Kasi may mga tao hindi alam yung kapayapaan. Ang kapayapaan po ng Diyos, yung lahat po ng utos, lahat po, gagawin po, yun po. The commandment of God is true peace, is a peace. Ganun po. Si sa Jesus Christ, ganun po. Ito po sabi ng Diyos,
Pero matatagpuan natin yung kapayapaan niya sa mga dako ng Siyon. Sa mga bundok, ganon. Tuturuan kayo ng mga sugo niya. Yung bundok kasi, yun yung mga daan ng Diyos yung dako ng Siyon. O yun po. Yung bundok ng Siyon, doon po lalabas ang utos sa dako ng Siyon. Sa mga sugo niya. Wala pa kasi tayong church, kaya dito muna tayo on the live discussion on my house. Ganun. Kaya dito muna tayo. No people to support pa on the build the church Kaya dito muna tayo live. Pero yung utos, yung kapayapaan, yun po yung lahat ng utos ng Diyos. Ganun. Pag sumalangsang ka ron, tao kang masama, masama kang tao. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba, huwag niyong ganti ng masama ang masama. Huwag kayong gumanti ng panlalait. O yun ang utos ng Diyos talaga, kapayapaan po yan. Ganun po. Ito po sabi ng Diyos. Kasi hanapin natin daw yung kapayapaan, sabi niya Ito po sa may 29 ni Jeremias 7. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalang sa inyong bihag. O yun sabi, hanapin natin yung kapayapaan, sabi ng Diyos. Hindi yung away, hindi yung pera, hindi yun pinahanap ng Diyos yung kapayapaan. Yun po, sabi ng basahin ko sa inyong muli. Inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan. Ayun, yung bayan na tinutukoy po yun, yung bundok ng Siyon, yung mga nangangaral sa dako ng templo, gano'n, sa church. Pero ang daming bulaan, di ba? Kasi kaya ako sinugo ng Diyos, ang daming bulaan. Kaya para matama po yung mga aral natin, gano'n. Para mapabuti po tayong lahat. Gano'n po. Ito, basahin ko sa inyo muli. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalan sa inyong bihag. At inyong idalangin sa Panginoon. Sapagkat sa kapayapaan niyaon, magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. O yung kapayapaan ng Diyos, yung lahat po ng utos, susundin mo. Susundin po natin. Ganon. Hindi ka pwedeng makipag-away, hindi, sabi nga, ibigin mo yung kapwa, na gaya ng iyong sarili, di ba? Sabi ng Diyos. Yun, puro kapayapaan po yung daan ng Diyos. Doon tayo pinadadaan ng Diyos sa kanyang daan. Kasi yung daan niya, kapayapaan po yun. Puro kapayapaan yun, happiness for the Spirit. Ganun po. Yung daan ng Diyos, kapayapaan yun. Doon tayo pinalalakad ng Diyos yung sa kanyang mga daan. Ganon, ito po sabi ng banal na kasulatan. Puro kapayapaan yun. Pero pagka yung sinadya yung kasalanan o taong masama ka nun, maaaring baka hindi ka maligtas. Kasi yun yung kapayapaan ng Diyos Yung kanyang lahat ng utos. Yung po kasi magliligtas talaga sa tao yung kanyang mga utos. Ganun po. Pag nasunod po natin. Tapos kung hindi natin masunod, dahil walang taong hindi nagkakasala, ang Panginoong Hesus naman ang aalalay sa atin. Ganun po. Kasi siya ay ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Basta hindi lang po tayo gagawa ng masama, hindi tayo sasalangsang sa kanyang mga utos. Kasi doon tayo pinadadaan ng Diyos yung sa kanyang mga daan. Kasi lahat ng kanyang landas, kaligayahan at kapayapaan sa Holy Spirit. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa may Deuteronomio 26:17, iyong ipahayag sa araw na ito na ang Panginoon, iyong Diyos, at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. O doon tayo lalakad sa kanyang mga daan kasi yung lahat ng kanyang, sabihin niyo mga utos po yun. Lahat ng kanyang utos, kapayapaan yun Ganun po. Pagka sinusunod mo yon, ikaw yung anak ng kapayapaan. Ganun po.
Di ba nung sinugo niyo yung mga apostol, pumarong kayo sa mga bayan-bayan kung meron dong anak ng kapayapaan, di ba? Pagka wala, ipagpag nyo yung umalis kayo doon, ipagpag yung paa nyo, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus. Yung pagka sinusunod mo yung utos ng Diyos, anak ka ng kapayapaan, ganun. Kapayapaan po yung mga aral ng Diyos, yung kanyang daan. Basahin ko sa inyo muli. Tapos papatuloy ko. Yung ipahayag sa araw na ito na ang Panginoon yung Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. At iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga hatol. At inyong didinggin ang kanyang tinig. O yung hatol, sabi, isa lang talaga ang commandment ng Diyos sa tao. At inihayag ka ng Panginoon sa araw na ito na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari gaya ng ipinangako niya sa iyo upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos. So, lahat ng kanyang utos, yun po yung kapayapaan ng Diyos. Ganun po. Sabi nga ng Panginoong Yesus ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Sabihin niyo mga utos po yun. Pag sinunod mo, may kapayapaan ka sa puso, ganun. Kasi may mga tao di ba, hindi alam yung kapayapaan Puro palaaway Yun ang pinahanap sa atin ng Diyos, yung kapayapaan. Isa rin yung sa aral ng Diyos na hanapin natin yung kapayapaan, ganun po. Pero yung kanyang kapayapaan, yung kanyang lahat ng mga utos po yun. Pag ginaganap mo, ikaw yung anak ng langit, ng anak ng kapayapaan. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, diba? Sabi, di ba, hanapin yung kapayapaan, sabi ron. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pinahanap ng Diyos yung kapayapaan, ito. Sabi rito, yung kapayapaan, habulin mo yung kapayapaan, sabi rito, habulin mo, sabi rito. Ito sa may mga awit, 34:12. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umibig sa maraming kaarawan upang makita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. Ayun, huwag kang magsisinungaling kasi utos gayon At yung mga labi sa pagsasalita ng karehan, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Habulin mo nga rin yung kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ganun po, yun po yung pinahanap sa atin ng Diyos, yung kapayapaan. Kasi may mga taong walang kapayapaan di ba? Merong mga magkapatid dyan, di ba? Nagkakadayaan, hindi binigay yung parte niya rin para sa kanya, nag-away sila, gano'n, nag-away sila, di ba? Yung parte sa negosyo, hindi nagkakagulangan sa negosyo, nag-away sila, di ba? Mayroong mga ganyan na pangyayari, mga accidentally happen, di ba? Mayroong ganun, di ba? Kasi hindi nila alam yung kapayapaan, ng ambag sa dapat ambagan. Nandaya, dinaya yung kapwa, di nag-away na sila, wala kapayapaan. Ganun po, kaya sabi ng Diyos, hanapin kaya sa mga negosyo, sa mga partihan, hanggang sa nag-aaway sila, di ba? Sabi ng Diyos dito, hanggang sa nag-aaway yung magkapatid sa sa partihan ng kanilang mana, di ba? May mga ganong accidentally happen, di ba? Story. Di ba? May sa negosyo, di ba? Mali ang nag-aaway, di ba? Dapat ibigay mo yung nararapat, sabi ng Diyos. Ganito sabi ng Diyos dito. Sa may Roma 13:7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Bigay niyo yung nararapat para hindi kayo nag-aaway para may kapayapaan kayo, ganun po. Yung nararapat ay kapayapaan. Pag-aaway na kayo, di ba? Meron ganun kasing taong magugulang sa
sa pera, hanggang sa nag-aaway silang magkaibigan, no? Hanggang sa nag-aaway silang, di ba, magkapatid dahil sa pera. Kasi sabi rito ng Diyos, ibigay ang nararapat di ba, O mali ang binigay mong parte, ginulangan mo yung nag-aaway, basahin ko sa inyo muli rito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Ibibigay mo yung parte niya, yung mag-aaway kayo nun, di ba? Wala na kayong kapayapaan nun. Sabi nga, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasi merong mga tao na pumapatay, di ba? Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. May mga sekta kasi, ibang pumapatay sila dahil sa kanilang hindi ka miyembro nila, papatayin ka niya, tumiwala ka sa papatayin ka niya. Hindi po tunay na religion ng Diyos yung ganun. Kailangan pabayaan nyo na sa Diyos yun, ganun. Sabi nga sa labas, Diyos ang humahatol, ganun. Diyos na yung bahalang magiganti ron. Sabi nga ng Diyos dito, ibigin mo yung kapwa, nagaya ng sarili, di ba? Sabi rito sa Levitico. Kasi yung utos ng Diyos, kapayapaan po talaga yon, puro kapayapaan yun, yung mga utos niya, yung mga daan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 19:18 ng Levitico. Huwag kayong magiganti at magtatanim laban sa anak ng iyong bayan. Huwag daw maglaban sa anak ng bayan, sabi kundi ibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibigin mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili. Di ba meron dyan hindi ka miyembro nila papatayin ka nila tumiwalag ka sa kanila, papatayin ka. Mga hindi sa Diyos pong religion yun, ganun po. Kasi utos ng Diyos dito, ibigin ang ating kapwa na gaya ng sarili. Basahin ko sa inyo muli. Kasi pinahanap sa atin ng Diyos yung kapayapaan, di ba? Sabi niya, sabi ng Diyos dito. Basahin ko sa inyo muli. Huwag kayo magiganti o magtatanim laban sa anak ng iyong bayan. Yung mga kapit sa bayan, sabihin, yung mga tao ron. Kundi ibigin ninyo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ibigin mo yung kapwa mo na gaya ng iyong sarili. Ito pa po rin sa Exodo 22:21. Ito po sa Exodo 22:21. At ang ibang lupa ay huwag ninyong aapihin o pipigitain man. Huwag mong pipigitain man, aapihin yung kapwa mo, sabi rito. Sapagkat kayo naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Huwag mong pagdadalamatiin ang sino mang babaeng bao o ulila. Ibig sabihin, ibigin mo talaga yung kapwa mo gaya na yung sarili. Kasi yung utos ng Diyos, kapayapaan po yun, kagalakan sa Espiritu Santo. Ganun po. Ito, sabi rin dito sa Bagong Tipan. Ito rin po sa Bagong Tipan, sabi ng Diyos dito. Sabi nga, di ba, may nagtanong sa kanya, Panginoon, ano ba ang pangulong utos? Sabi niya, di ba, sa yung taong mayaman. Ang pangulong utos ay ito, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ay ito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba? Tapos umalis ka lang sa sekta nila, patayin ka nila. Hindi ka miyembro, papatayin ka nila. Kaya hindi sa Diyos po religion mga ganon. Sa devil po yung religion. Hindi po sa religion. Kasi utos ng Diyos, ibigin yung kapwa na gaya ng sarili. Ito po sabi sa Galatia rin, sa Bagong Tipan. Sa Galatia 5:14. Sapagkat na buong kautusan
ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. O yun, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo rin nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo. Baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. O baka malipol sa isa't isa yung mga tao, di ba? O sabi ng Diyos, ibigin yung kapwa, yun po yung utos, hindi yung... wag mo ang ganti ng masama, di ba? Sabi, ni ang panlalait. Ito pa sabi rin sa Mateo dito. Ano ba ang Pangulong utos? Sabi nga ang ganun Panginoon, paano ba ako magmama ng walang hanggang buhay? Sabi ng taong mayaman dito, di ba? O wag kang papatay. Pagka may reliyon na pumapatay ng tao, hindi po sa Diyos yun. Sa devil po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa bagong tipan, sa Marcos 12:28. At lumapit ang isa sa mga iskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibasay na nalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. At tinanong siya, ano ang ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. O yun Ganun po, ibigin natin yung kapwa, hindi yung papatay. Kasi yung mamamatay tao, hindi po mapupunta sa langit yun. Sa impyerno po yun, yung mga mamamatay tao, sabi ng banal na kasulatan. O ito sabi ng banal na kasulatan, yung mamamatay tao, hindi magmamana ng yung mga niang manlulupig, di ba? O kasi yung utos ng Diyos, kapayapaan talaga yun. Hindi ka... Pagka sinuway mo yun, tao kang walang kapayapaan. Ganun po. Pagka kasi, hindi... Lahat po ng... Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung mamamatay tao hindi magtatamo ng buhay na walang hanggan yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may unang 1:3-15. Sino mang napapot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman niyo sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. O yun Wala kang buhay na walang hanggan pag mamamatay tao ka, sa impyerno yun. Kaya yung mga sektang mayroong mamamatay tao, tuturuan kang pumatay. Ay, hindi po sa Diyos na sekta yun. Tuturuan ka. Sabi nga ng turo ng Panginoong Yesus ibigin mo yung kapwa na gaya yung sarili. Huwag niyong ganti ng masama, ang masama, di ba? Huwag niyong ganti ng panlalait, ang panlalait. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Thessalonica. Kasi yung utos ng Diyos, kapayapaan yun. Doon tayo pinadadaan ng Diyos sa kanyang daan. Kasi ang landas ng Diyos, kapayapaan at kaligayahan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung manlait ka nga lang bawal na sa Diyos yun Ganun po Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Thessalonica 5:15. Tignan ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa-isa iba at sa lahat. Bawal kasi yung manlait ka nga, bawal na sa Diyos di ba? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun yung mga gumagawa ng mga masama, yung sumasalangsang sa kanyang utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganung tao. Yung mga
yung mga mapagtungayaw, di ba? Sabi ng Diyos dito, ni ang manlalasing, ni ang manlulupig, sabi. Ito po sa may unang Korinto 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O sabihin, maiimpyerno yung gano'n, maiimpyerno. Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mangangalo niya, ni ang bababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang masakim, ni ang manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw. O yun, yung mapagtungayaw, yung manlalait po yun. Yung manlilibak. Ni ang mandulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O may mga tao, di ba, palaaway, mga ganon. Konting diferensya lang, mag-aaway na kayo dahil sa pera, di ba? May mga ganon tao ngayon. Yung mga hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Yung magmamana ng kaharian ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos talaga, yun po yung maliligtas. Ito, kasi meron mga dito, meron mga palaaway, sabi rito ng Diyos dito. Dito po sa Roma 2:7, sa mga nagsisipagtiyaga sa buting gawa. O yun yung, mabubuting gawa, sabihin yung mga sinusunod mo yung mga utos ng Diyos. Sa paghahanap ng kalwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. O yun, yung buhay na walang hanggan naman sa sumusunod sa utos ng Diyos. O sa hindi naman sumusunod, datapot ang sa mga palaaway, o yung mga palaaway, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos to. Yung mga palaaway. Kasi nga, pinahanap ng Diyos yung kapayapaan, di ba? Datapot sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan, kapuotan, kapigatian, at kaapisan. Ang sa bawat kaluluwa ng gawa ng masama, o yun, ang gumagawa ng masama, o yun, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang Hudyo, unang-una, gayon din ang mga Grego. O yun, basta sumasalang-sang ka sa utos ng Diyos, gumagawa ka ng mga masama. Sabi nga ng Diyos, aking kinapopuotan ang pagnanakaw, di ba? 10 ng kasamaan. Sabi rito sa may dito sa may, bawal kasi yun yung gagawa ka ng masama, bawal sa Diyos yun. Ito po, yung manuntok ka lang ng kapwa, bawal na sa Diyos yun . Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Tapos may reliyon dyan umapatay, di ba? Hindi po sa Diyos yun. Manuntok ka nga lang, bawal sa Diyos yun . Ito, bawal sa Diyos yung mga gumagawa ng masama. Dito po sa Isaias 61:8, sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng kaatulan. Aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, 10 ng kasamaan. O yun, mga gumagawa ng masama, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. At aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan. Ako'y makikipagtipan sa kanila na walang hanggan. Ayun, sabi ng Diyos dito, aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, 10 ng kasamaan. O yung mga nandadaya, di ba? Mga korupsyon sa gobyerno. Ayun, pinagtatapopotan Diyos doon sa mga ganon, yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Sabi ng Diyos yun yung sabi niya Kasi pinahanap sa atin ng Diyos yung kanyang kapayapaan. Yung ganun po. Sabi niya, hanapin niyo ang kapayapaan. Di ba? Sabi ng Diyos. Habulin mo pa nga yung kapayapaan. Sabi niya, di ba? Sabi sa mga awit. Dito naman sa may Pedro, sabi rito, sa Pedro naman, sabi rito sa Diyos, sundan mo naman yung kapayapaan. Kasi yung lakad po ng Diyos ng Panginoong Yesus, kapayapaan po yun. Kapayapaan po yung utos ng Diyos, puro kapayapaan yun. Ito sabi ng Diyos. Ito po sa unang Pedro 3:9. Ito sabi, huwag mong ganti ng masama rito
at ng alipusta. Ito, kasi kapayapaan nga yung lahat ng utos ng Diyos din eh. Yung daan ng Panginoong Hesus, puro kapayapaan po yun eh, ng Diyos eh. Ito po sabi sa unang Pedro 3, di ba tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. O yung lakad sa Panginoong Hesus, puro kapayapaan po yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may unang Pedro 3:9, na huwag nating ganti ng masama ang masama. O yan o. Huwag mong gaganti ng masama ang masama. O ng alipusta, ang pag-alipusta. O bawal na sa Diyos yun eh. Yung mag-alipusta ka, manlait ka. Kasi kapayapaan yung mga utos ng Diyos. Yung manuntok ka nga lang, bawal sa Diyos yun eh. Sabi nga, ibigin mo yung kapwa, di ba? Gayanin yung sarili. Kundi yan ang pagpapala sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makita ang buting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya o huwag ka magsisinungaling daw dito, sabi. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. O, di ba sabi ng Diyos dito, hanapin mo yung kapayapaan at kanyang sundan. Sabi sa unang Pedro, sa mga awit naman, habulin mo pa yung kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ng Diyos about all the commandment. Pag sinusunod mo yon, anak ka ng kapayapaan o tagalangit ka, ganun po yun. O, sabi niya rito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Pedro 3:11, tumalikod siya sa masama, gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan, at kanyang sundan. O yun o, sundan. May mga tao, di ba, umahanap ng gulo. Umahanap lagi, away. O, hindi po sa Diyos na tao yun. Yung mga ganon, mga palaaway na tao. Yung mga ganon alam mo, inaaway ka, palampasin mo na. Sabi nga ang bait ng tao ay nagpapakupad ng galit at ang kanyang kalwalatian paraanin ng pagsalangsang. Yun, pagka natitiis mo yun, hindi mo ginagantian ng masamang masama, anak ka ng Diyos noon. Ito, yung pinababayaan mo na lang yung mga nagawa sa yung masama, na para hindi kayo mag-away. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Kawikaan 19:11, ang bait ng tao ay nagpapakupad ng galit at ang kanyang kalwalatian paraanin ng pagsalangsan. Ginawan ka ng pabayaan mo na lang. Kasi sabi ng Diyos, akin ang pagiganti, ako ang gaganti. Diba? Huwag mo nang gaganti ng masama pa yung masama. Sa Diyos yung pagiganti. Pararaanin mo na lang yung nagawa sa yung samaan ng kapwa mo na hindi wala alam sa aral ng Diyos. Para mayroong kapayapaan. Kasi pinahanap sa atin ng Diyos yung kapayapaan eh. Hanapin natin ang kapayapaan at tabulin. Ganun po. Kasi pagka masama, kasi lahat ng masama, lilipulin ng Diyos yun. Lilipulin ng Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa yung kapayapaan po kasi ng Diyos, yung kanyang utos. Yung mga utos niya po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Hesus dito. Lahat ng landas ng Panginoon, kapayapaan yan. May mga sekta, di ba, wala kapayapaan. Nagpapanggap silang sa Diyos. Pagka natiwalag, nagsalita lang yung miyembro nila ng konting difference, ididimanda na, pagbabantaan na yon. Yung tinuruan nga tayo ng dapat ugaliin, di ba? Sabi ng Diyos, yung Panginoong Hesus hindi nagbala Hindi nagbala, sabihin, hindi siya nagbanta. Ganun po. Ito sabi ng Diyos dito sa 14, sabi niya rito, yung kapayapaan kasi ng Panginoong Hesus, ng Diyos, yun yung utos, lahat ng utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
Susundin mo. Pagka sinusunod mo yon, o mapayapa yung puso mo, yung diwa mo. Ganun po. Kasi pagka yung masama, ginagawa mo, kaaway ka ng Diyos noon, kaaway ka. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito, no? Yung kapayapaan ng Diyos, yung utos niya eh. Ito po sa 1:14-27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalumihanan ng iyong puso, ni matakot man. O yung binigay niyang yun, yung kapayapaan, yung mga utos po yun, yung commandment po. Mga commandment. Yun po yung kapayapaan ng Diyos. Pagka yung sumusunod ka, o anak ka ng kapayapaan nun. Anak ka ng kapayapaan. Kasi yung utos niya hindi ka pwedeng manlait, hindi ka pwedeng di ba? Yung manuntok nga lang ito sabi rito, yung manuntok nga lang, bawal na sa Diyos yun Kasi yung ayuno ng Diyos, yung fasting niya, puro kabutihan yun. Puro kabutihan. Meron dyan nag-aayuno, di ba? Tapos tuturo pa ng kanilang sekta. Patay ng hindi kaanib. Hindi pa sa Diyos yun. Ito manuntok nga lang dito, bawal sa Diyos Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Yung manuntok dito, bawal sa Diyos po yun Ito sabi. Tapos, yung hindi kanila membro, papatayin kanila Hindi po sa Diyos yun Tumiwala ka sa kanila, papatayin kanila Hindi po sa Diyos yun. Kasi dito, manuntok ka lang dito, bawal na Sabi nga, ibigin mo yung kapwa di ba? Gaya na yung sarili. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Isaias 58:3. Ano't kami nag-aayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. Ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin. Narito, sa kaarawan ng inyong pag-aayuno, ay nasusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan. At inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito, kay nag-ayuno para sa pakikipag-ali. Di ba pakikipag-ali kayo upang manakit ng suntok ng kasamaan. Manakit ng suntok ng kasamaan di ba nga dyan, pagka, di ba, yung mga terror religion dyan, pagka hindi ka miyembro, papatayin. Pagka yung malis ka kanila, papatayin. Bawal sa Diyos yun yung mamatay tao sa impyerno po yun Ito, sabi nila basahin ko sa inyo muli. Narito kayo nag-aayuno para sa pakikipag-alit at pakikipagtalo at upang manakit ng sunta araw nito, upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Iyan bagang ayuno na pinili sa araw ng pagdalimatiin ng tao ang kanyang kaluluwa. Ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iba patawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagay ng mga tali ng kasamaan. Yan yung ayuno ng Diyos, yung hindi ka gagawa ng masama. Ayuno nila dyan di ba? Hindi sila kumakain. Ang ayuno talaga ng Diyos, yung fasting niya, yung hindi ka gagawa ng masama. Ganun po. Sabi nga ng Panginoong Yesus, pasanin nyo ang kanyang krus araw-araw. Di ba sabi niya sa may Lucas 9. Yun po yung tunay na fasting ng Diyos, ayuno. Yung hindi ka gagawa ng masama. Tapos sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo muli. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagay ng mga tali ng kasamaan at pag-aani ng mga pasan at papaginglayain ang napipigati at inyong alisin ang lahat na atang. Hindi ba ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tumuluyan. Pagka nakita ka ng hubad sa iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao.
O, di ba may ibang mayaman dyan, ang laki ng mga pader nila, no? Hindi nila kukubli sa kapwa-tao nila. Kung magkagayo, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayon, tatawag ka sa Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya ay magsabi, narito ako. Kung iyong alisin sa digna mo ang atang at ang pagtuturo at ang pagsalita ng masama. Ayun o, yung mga ayuno, yung tunay na fasting sa Diyos, yung sinusunod po natin yung kanyang mga utos. Yun po yung puro kabutihan, puro pagsunod sa utos, yun po yung tunay na ayuno, fasting, ganun po, yung hindi ka gagawa ng masama. Gaya sabi ng Diyos dito, no, pasanin mo araw-araw ang kanyang krus, o sumunod sa akin, sabi niya. Yun po yung ayuno, hindi po yung nag-aayuno kayo, hindi kayo kumakain. Tapos papatayin hindi nyo kamiyembro, o di ba? O tumiwalag sa inyo, papatayin nyo. Hindi po sa Diyos na sekta yun, yung mga ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, yung ayunin ng Diyos yung araw-araw kang susunod sa Kanya. Puro kabutihan. Yung po yung kapayapaan ng Diyos, yung kanyang mga aral po. Sabi ng Diyos, di ba, hanapin natin yung kapayapaan, sabi niya. Ito, araw-araw mong papasanin. Ito sabi ng Diyos dito, sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun o. Yun, yung krus na, ibig sabihin yung krus, yung aral po yun, yung mga aral ng Panginoong Yesus, susundin po. Yun po yung tunay na ayuno. Yung manuntok ka nga lang, di ba? O, tapos dyan sa ibang bansa, di ba? Pinapatay nila, hindi nila kamiyembro. Hindi po sa Diyos yung mga ganun. Hindi po sa Diyos yun. Yung sabi nga, ibigin mo yung kapwa, nagaya ng yung sarili. Tapos hanapin ang kapayapaan, di ba? O ganun po, sabi, hanapin ang kapayapaan at tabulin. Kasi yung daan ng Panginoon, di ba, doon tayo pinadadaan sa daan ng Panginoon. Sabi nga, ang kaharian ng Diyos, o di ba, ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kagalakan sa Espiritu Santo, ito sabi ng Roma. Dito po sa Roma 14, pagka yung nagbabanta yung mga leader nyo, no, yung natiwalag ka, tapos pagbabantaan ka, didimanda ka, o kaya ipaanting ka sa mga killer. Hindi po sa Diyos na real yun, hindi po. Maniwala kayo sa akin. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. O, ito nyo nga, kapayapaan yung kaharian ng Diyos. O kung may kapayapaan ka sa puso, o may kapayapaan ka sa puso, o yun, ano yun, yung nasa kapayapaan ka nun. Kasi yung pinahanap sa atin ng Diyos yung kapayapaan. Pagka sumasalang ka sa utos, o taong masama ka, ito sabi ng banal na kasulatan dito. Pagka sinalangsang mo yung utos ng Diyos, gaya ng sektang pumapatay, o hindi po sa Diyos yun, wala pong kapayapaan yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Isaias. Sabi ng Diyos dito walang kapayapaan sa masama sabi ng Diyos dito. Dito po sa may Isaias, dito po sa Isaias 57:20 hanggang 21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay. At ang kanyang tubig ay maalibukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng Diyos, sa mga masama, o walang kapayapaan sa masama. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan o kasamaan, masama kang tao according to the Holy Scripture. Ganun po ang ibig sabihin ng Diyos dito. Pagka yung sinasalangsang mo yung utos,
Lahat ng masama, lilipulin ng Diyos yun pagka hindi ka nakapagbalik loob sa Diyos. Lilipulin niya, kailangan sumunod ka sa utos. Hindi maliligtas po kasi lahat ng masama. Ito po. Kasi lahat ng masama, kaaway po ng Diyos yun, yung sumasalangsang sa kanyang utos. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumama sa akin, ay laban sa akin. Mga kaaway ng Diyos po kasi yung mga gumagawa ng masama Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Pag sumasalang ka sa utos dito taong masama ka. Ganun po. Yung hindi mo na susunod yung utos ng Diyos. O wala kang kapayapaan nun. Ito po sabi, kasi ang kapayapaan ng Diyos, yung kanyang commandment, yung mga utos. Din yung kanyang daan Basahin ko sa inyo muli rito sa Isaiah 57:20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay. At ang kanyang tubig ay maalipukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masasama. Walang kapayapaan sa mga masasama, sabi ng Panginoon Ganun, pagka hindi mo nasusunod yung utos ng Diyos, tapos nagkakasala ka ng sinasadya, wala kang, hindi, masama kang tao, wala kang kapayapaan. Kaaway ka ng Diyos noon, yung sabi ng banal na kasulatan. Ito rin po sa may Isaiah 48:22. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Yung pag nasasalangsang mo yung utos ng Diyos, wala kang kapayapaan. Yung mga sadya po yun, mga sadya. Yung alam mo na yung mabuti, tapos sinasadya mo pa, ganun. Taong masama ka nun, lilipulin ng Diyos yung mga masasama, di ba? Ganun po, pagka sumasalangsang ka sa utos ng Diyos. Kasi ang daan ng Diyos, doon tayo pinadadaan sa kanyang mga daan. Lahat kasi ng kanyang daan, kapayapaan yun, ganun po. Yung daan ng Diyos na yun, yung Diyos na tinutukoy doon sa may Deuteronomio 26, yun yung daan ng Panginoon. Sa Panginoong Yesus pong daan yun. Siya po talaga yung Diyos sa lumang tipan at saka bagong tipan. Kasi yung mga tao, binigay na ng Ama sa kanya yan. Siya yung nangangalaga. Siya rin nagbigay ng utos, yung Panginoong Yesus. Pero yung utos na yon galing din sa Ama. Ganun po. Pero siya yung Diyos na nagpakilala ron sa lumang tipan. Ito, saka sa bagong tipan. Kasi doon tayo pinadadaan ng Diyos sa kanyang madaan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Efeso 2:10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yung malakad na yung tao sa Panginoong Yesus yun. Yung Panginoong Yesus yung nagbigay sa kanila ng Ten Commandments, hindi lang alam ng iba. Ganun po. Kasi ang Diyos natin, mag-ama sila, iisa sila ng pagka-Diyos. Kasi yung daan ng Diyos talaga, yung kapayapaan. Diba sabi nga ng Diyos, hanapin nyo ang kapayapaan sa bayan. Sabi niya, ito sabi ng basahin ko sa inyo muli. Yun yung pinahanap kasi ng Diyos Pag sumusunod ka rin sa utos ng Diyos, anak ka ng kapayapaan. Kasi yung kanyang daan, puro kapayapaan yun Puro kapayapaan. Anak ka ng kapayapaan. Kasi may mga tao mga away, di ba, dahil sa pera. Di ba, nag-aaway dahil sa pera. Kasi yun ang pinahanap ng Diyos yung kapayapaan Habulin pa nga, di ba? Ito, basahin ko sa inyo muli dito sa Jeremias 29:7. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhang bihag sa inyo. Pinagdalhan sa inyong bihag, sabi rito ng Diyos. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhan sa inyong bihag. At inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat sa kapayapaan niyon, magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Yung nga iniwan ng Panginoong Yesus, di ba? Ang kapayapaan ko, ang iniiwan ko sa inyo. Yun po yung commandment, yung mga utos po yun. Yung mga daan ng Diyos, doon po tayo dadaan sa
kanyang kapayapaan. Ganun po sa daan niya. Kasi yung kanyang daan, puro kapayapaan yun. Eh yung merong diyang sekta, di ba? Walang kapayapaan. O may mga, may sekta kasing dyan. Walang kapayapaan eh. Tuturuan kang maging masama, di ba? Tuturuan kang pumatay. O, ganun. Hindi po sa Diyos na sekta yun. Ganun po. Kasi yung Diyos, ang bawal yung pumatay. Bigyan mo yung kapwa, dagay yung sarili, di ba? Kasi yung landas ng Diyos, puro kapayapaan yun, yung kanyang daan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Kawikaan 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga kaligayahan. O yun, kaligayahan yung daan ng Diyos eh. Lahat niyang mga landas ay kapayapaan. O lahat ng landas ng Diyos, kapayapaan eh, ng Panginoong Yesus. Yun po yung mga utos, kapayapaan yun. Pag sumusunod ka doon, o anak ka ng kapayapaan, ganun po. Pagka hindi ka sumunod, o hindi ka anak ng kapayapaan, anak ka ng masama nun, ganun po. Yung kung hindi mo nasusunod yung kanyang utos, sabi nga, walang kapayapaan sa masama, sabi ng aking Diyos. O, kasi yung daan ng Diyos, kapayapaan yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Yung mga utos po yun, yung mga utos. Pag sinusunod mo, may kapayapaan ka. Ito po sabi ng Diyos dito, sa Kawikaan 3:17. Yung daan ng Panginoon, pinalalakad yung mga tao doon sa lumang tipan, di ba? Sa Panginoon, Jesus, sa Diyos. Doon sa Deuteronomio 26, tapos sa Epeso, di ba? Daan ng Diyos, puro kapayapaan yun. Kasi yung mga gumagawa ng masama, kaaway niya yun. Ganun po, yung mga gumagawa ng masama. Kaaway sa mga... Kaya sabi nga ng Diyos eh, lisanin niyo yung mga masasama niyong isip eh. Yung masama yung isip mo, lisanin mo, sabi ng Diyos dito. Ito sabi ng Diyos dito, kung masama lang isip mo, pinapaalis na ng Diyos yung masamang isip eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Isaiah 55:7, lisanin na masama ang kanyang lakad. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip. Ay no, liko ang kanyang pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya ay mapagpatawad na sagana. O yun, tatanggalin mo yung mga masama yung nagbalik loob ka sa Kanya. Kasi pagka yung masama pa yung isip mo, mga kaaway ka ng Diyos noon, kaaway ka ng Diyos noon. Pagka yung masama yung isip, masama yung gawa, kaaway. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ay susunod ka sa utos ng Diyos. Dito po sa Kolosas 1:21. At kaya nung nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip. O kaaway ka ng Diyos pag masama yung isip. Yun, gumagawang masama. At kaya nung nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Ay, no? Yung isip mo, kaaway ng Diyos yun. Pagka yung masama ang gawa mo, masama yung isip mo, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, kaya pinaalis ng Diyos yun. Susunod tayo sa Kanya, lilisanin mo lahat yun, magbabalik loob ka. Para tatanggap ka ng kaawaan. Kasi yung daan niya kapayapaan yun eh. Kaaway kasi ng Diyos yung mga masamang gawa, yung mga masamang isip. Ganun, ito, basahin ko sa inyo muli. Sa Kolosas 1:21. At kaya nang nakaraang panahon, ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip. Sa inyong mga gawang masama. O pag masamang isip, samang gawa, kaaway po ng Diyos yung gano'n ng mga tao. Yung hindi pa nakakapagpanumba, nakakapagbalik loob sa Diyos. Yun po, the way of God is peace. All the way of God is peace. The peace of God is commandment. Ganun po, isa commandment is a peace of God. All of this is peace. The way of God is a peace. The peace of God is the commandment. Ganun po, our topic po tonight is done.
The said God, seek the peace. The peace of God is the commandment. All of the commandment is the peace of God. God bless. Yun po yung ating paksang natapos. Hanapin natin ang kapayapaan, sabi ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos, yung lahat po ng kanyang utos. Ganun po. Para may kapayapaan po tayo sa puso, sa isip. Ganun po. Mga anak tayo ng kapayapaan pag sinusunod po natin yung mga utos ng Diyos. God bless. Our topic for tonight is done. Thank you for joining this, for watching this. Kung nandadaya ka pa bawal sa Diyos. Kaaway ka ng Diyos nun. May impyerno ka. God bless po. Thank you for joining this, for watching this. Ingat po. Be careful to everyone.